You are listening to SDO Isabela Radio-Based Instruction. Learning never stops in Math Eskwela, your school on air. Your partner in achieving fun learning experiences. Let's listen, enjoy, and have fun in learning mathematics. Stay tuned. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong mag-aaral sa pangalawang baitang. Dalangin kong lahat kayo ay nasa mabuti at ligtas na kalagayan. Ako ang inyong guro sa mathematics episode na ito at kayo ay nakikinig sa Radio Eskwela sa Isabela. Ngayong araw, tayo ay maglalayag sa mundo ng sipnayan o matematika. Handa na ba kayo, mga bata? Sa ating paglalayag sa mundo ng sipnayan, nais kong ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Siguraduhin maganda at malinaw ang resepsyon ng inyong radyo o cellphone. Ihanda rin ang inyong module, sagutang papel at lapis. Maaaring humingi ng tulong sa mga magulang o nakatatandang kapatid kung kinakailangan. Maliwanag ba, mga bata? Magaling kung ganon. Bago tayo dumako sa ating aralin ngayong umaga, balikan muna natin ang ating napag-aralan tungkol sa subtracting 2 to 3 digit numbers with and without regrouping. Mga bata, may dalawang paraan na makuha ang difference ng 2 hanggang 3 digits. Natatandaan nyo pa ba? Magaling kung ganon. Unang hakbang, unahing bawasin ang isahan o ones digit. Isunod ang sampuan o tens digit. Panghuli ang sandaanan o 100 digits. Pangalawang paraan, kung ang numero sa minwed ay mas mataas o magkatulad lang sa subtrahend, ay pwede nang pagbawasin ang magkatapat na bilang. Ang proseso na ito ay tinatawag na without regrouping. Ang sagot ay tinatawag na difference. Nasundan ba, mga bata? Magaling kung ganon. Subukan nga natin gamitin ang mga paraang ito sa pamamagitan ng pagsasagot sa ibibigay kong subtraction problem. 365 bawasan ng 24. Ano ang sagot? Magaling! 341 ang tamang kasagutan. 412 bawasan ng 8. Ano ang sagot? Tama! 404 ang tamang sagot. Ngayon, mga bata, ay buksan ang inyong module sa pangalawang pahina. Gawin natin ang subukin. Isulat sa sagutang papel ang sagot gamit ang mental subtraction. Handa na ba kayo, mga bata? 15 bawasan ng 5. Mahusay, 10 ang sagot. Sa pangalawang bilang, 99 bawasan ng 7. Magaling, 92 ang sagot. Sa pangatlong bilang, 48 bawasan ng 3. Tama, 45 ang sagot. Para naman sa pang-apat na bilang, 787 bawasan ng 6. Magaling! 781 ang sagot. Para sa panglimang bilang,
77 bawasan ng 5. Mahusay mga bata. Ang sagot ay 72. Kung nakuha mo ang 5 tamang sagot, bigyan ng sarili ng 5 palakpak. Ngayon ay dumako tayo sa pangatlong pahina ng inyong module. Sagutin natin ang balikan. Isulat ang subtraction sentence ng pababa o vertical form at sagutin ito sa pamamagitan ng regrouping sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong sagutin ito. Mari, narinig mo na ba ang tungkol sa online distance learning ng DepEd? Ano ba ito? Ay oo, Mari. Ang online distance learning ay isang pamamaraan kung saan maihahatid ng mga guro ang kaalaman para sa mga anak natin sa tulong ng teknolohiya gaya ng internet, laptop, computer, at cellphone. Ganun ba, Mari? Oo, Mari. Hindi magkakasama at magkakaharap ang mga estudyante at mga guro. Maaaring matuto ang mga bata sa pamamagitan ng online na pagkatuto. Isang mensahe mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Handa na ba kayo sa ating pagwawasto? Para sa unang bilang, 450 bawasan ng 149. Ano ang sagot? Tama, 301. Sa pangalawang bilang, 975 bawasan ng 529. Ano ang sagot? Magaling, 466. Dumako tayo sa pangatlong bilang. 705 bawasan ng 25. Ano ang sagot? Tama, 680. Sa pang-apat na bilang, 55 bawasan ng 26. Ano ang sagot? Mahusay. Ang tamang kasagutan ay 29. Sa panghuling bilang, 760 bawasan ng 535. Ano ang sagot? 181. Mga bata, nakuha ba ninyo ang tamang kasagutan? Magaling! Naisulat ninyo ng tama ang subtraction sentence sa pababang paraan at nasagot ninyo ito ng mahusay. Mga bata, mayroon din tayong tinatawag na mental math subtraction. Ang basic subtraction facts ay nakatutulong sa paglutas ng simpleng mental math subtraction. Tignan ang larawan sa ika-4 na pahina ng inyong module. Ang mga nakasulat sa 4 na petals ay tumutungo sa iisang sagot. Ang 10 bawasan ng 3, ang 15 bawasan ng 8, ang 11 bawasan ng 4, at ang 13 bawasan ng 6 ay tumutukoy sa iisang sagot na 7. Mahalagahan na mahasa natin ang mental math subtraction ng bawat isa. Buklatin ang module sa pahina 5 at ating sagutin ang suriin. Ibigay ang sagot gamit ang mental subtraction sa sagutang papel. Handa na ba kayo mga bata? Sa unang bilang, ang 9 ay ibawas sa 70. Ano ang sagot? Mahusay. Ang tamang kasagutan ay 61. Sa pangalawang bilang, ano ang difference kapag binawasan ng 9 ang 180? Magaling! Magiging 171. Sa pangatlong bilang,
ang 150 ay bawasan ng 8. Ano ang sagot? Mahusay. 142. Ibawas ang 8 sa 89. Ano ang sagot? 81 ang tamang sagot. Sa panghuling bilang, magbawas ng 7 sa 178. Ilan ang matitira? Tama, 171. Nakuha ba ang tamang kasagutan, mga bata? Magaling kung ganoon. Nagamit ninyo ang mental subtraction ng mahusay. Dumako na tayo sa pagyamanin sa pahina 6. Sagutin ang bawat bilang sa sagutang papel. Mga bata, bibigyan ko kayo ng pagkakataon upang gawin at tapusin ang gawain sa letrang A. Sagutin ang bawat bilang sa sagutang papel. Mare, narinig mo na ba ang tungkol sa online distance learning ng DepEd? Ano ba ito? Ay oo, Mare. Ang online distance learning ay isang pamamaraan kung saan maihahatid ng mga guro ang kaalaman para sa mga anak natin sa tulong ng teknolohiya gaya ng internet, laptop, computer, at cellphone. Ganun ba, Mare? Oo, Mare. Hindi magkakasama at magkakaharap ang mga estudyante at mga guro. Maaaring matuto ang mga bata sa pamamagitan ng online na pagkatuto. Isang mensahe mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Handa na ba kayo, mga bata? Para sa unang bilang, 177 bawasan ng 6. Ano ang sagot? Mahusay. 171 ang sagot. Para sa pangalawang bilang, 479 bawasan ng 7. Magaling. 472 ang sagot. Para naman sa pangatlong bilang, 385 bawasan ng 4. Ano ang sagot? 381 ang tamang sagot. Sa pang-apat na bilang, ang 139 bawasan ng 3 ay magiging 136. Sa panglimang bilang, 388 babawasan ng 2 ay magiging 386. Hayan, mga bata, sigurado akong nakuha ninyo lahat ng tamang kasagutan. At dahil dyan, bigyan ang sarili ng palakpak. Kung nagawa mo ng mahusay ang ibang gawain sa pagyamanin, ituloy natin ang gawain sa letrang B. Sagutin ang bawat subtraction sentence sa isip lamang. Isulat ang letra ng wastong sagot sa sagutang papel. Muli ko kayong bibigyan ng pagkakataon upang tapusin ito. Ito ang bagong simula, ang bagong normal, bagong umagang parating. Ito ang tamang panahon upang maghanda sa bagong hamon harapin. Hindi magbabago ang hanap ng pusong tumulong at ituloy ang ating misyon. Dahil anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon.
Handa na ba ang mga mag-aaral sa ikalawang baitang para sa pagwawasto? Kung ganon, dumako na tayo sa tamang kasagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letrang A. Sa pangalawang bilang, ang tamang sagot ay letrang B. Sa pangatlong bilang, ang tamang sagot ay letrang B. Sa pang-apat na bilang, letrang B ang tamang sagot. Sa panglimang bilang naman ay letrang C ang tamang sagot. Mga bata, kung nakuha mo ang tamang sagot, ito ay nangangahulugang naintindihan mo ang ating leksyon sa araw na ito. Bago tayo dumako sa inyong maikling pagsusulit, nais ko munang balikan natin ang ating napag-aralan. Sa mental math subtraction, ano ang ginagamit natin? Tama, isip lamang ang pinapagana natin at hindi na kailangan gumamit pa ng lapis at papel. Tandaan, ang basic subtraction facts ay nakatutulong sa paglutas ng simpleng mental math subtraction. Muling ihanda ang sarili para sa maikling pagsusulit mga bata. Ngayon ay dumako tayo sa gawain sa pahina 8, letrang C. Sagutin ang bawat bilang sa isip lamang. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng sapat na panahon upang gawin ito. Handa na ba ang inyong mga kasagutan mga bata? Atin nang iwawasto ang inyong ginawa. Sa unang bilang, 35 bawasan ng 30 ay magiging 5. Sa pangalawang bilang, 50 bawasan ng 40 ay magiging 10. Sa pangatlong bilang, 77 bawasan ng 37 ay magiging 40. Sa pang-apat na bilang, 46 bawasan ng 25 ay magiging 21. Sa panglimang bilang, 89 bawasan ng 49 ay magiging 40. Mga bata, nakuha ba ang tamang kasagutan? Magaling kung ganon. Ipinagmamalaki ko ang husay at focus na ipinamalas ninyo ngayong araw para sa ating araling ito. Bigyan ang sarili ng palakpak. Hindi man nakuha ng iba lahat ng tamang sagot, huwag kayong malungkot at mag-alala. Ituloy lamang ang pagsagot sa module na ito. Sigurado akong mas mapaiigi mo pa ang mga susunod na gawain. Muli, binabati ko kayo, Math Wizard, sa inyong magandang performance ngayong araw. Okay mga bata, sa palagay ko ay tapos na ang ating panahon. Ako ay umaasa na nakuha ninyo ang lahat ng mga mahahalagang impormasyon na makatutulong sa inyo. Kung kayo ay may tanong, maaari kayong lumapit sa inyong mga magulang o nakatatandang kapatid na makatutulong sa inyo. Maaari ring tawagan ang inyong guro sa matematika para sa iba pang paglilinaw. Maaari ring isulat ang inyong katanungan sa isang malinis na papel at ilakip ito sa ipapasang module. Tandaan mga bata, hindi kayo nag-iisa sa inyong pag-aaral. Sa ngalan ng SDO Isabela Radio Production Team, kasama si Ma'am Rona May L. Lopez mula sa Sinamar Elementary School, Rojas West District, na sumulat sa araling ito, ako si Binibining Angelica Lanyo, ang inyong guro sa Himpapawid para sa araw na ito. Tandaan, mag-aral ng mabuti upang buhay ay mapabuti. Patuloy ang edukasyon
para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!